Konnichiwa! Gagawa po tayo ngayon ng nasubi no miso itame. Ito po yung eggplant na miso saute. Ngayon po, ito lang po ang ating mga ingredients. Ngayon, kung wala po kayong ganitong kulay na bell pepper, okay lang din po na puro green, 4. Basta 4 po. 4 din po yung ating eggplant. Meron din po tayo ditong miso, paste, cooking sake, mirin, sugar. Yan lang po ang ating kailangan sa lutong ito. Simulan na po natin ang ating paghiwa dito sa ating mga sangkap. So, ito po, hindi ko to pinuputol ng ganyan. Konti lang. Ganyan lang siya kaliit. Sayang po kasi yung dito. Ganyan lang po ang gawa ko niya. Tapos, hiwain po natin siya ng random cut. Ganyan lang po siya. Ngayon po yung ating bell pepper. Kain lang po natin yan ng ganyan. Tanggalin ang mga buto. Ganyan lang din po siya. So, ito po yung ating kawali. Bago po natin yan painitin, lagay po natin yung ating talong. Lagyan din po natin siya ng konting tubig. Ngayon po, kaya ako po itong ginagawa para hindi po tayo magastos sa mantika. Siyempre, pag nagpiprito po tayo ng talong, malakas po siya sumipsip ng mantika. So, ayoko yung masyadong mamantika. So, i-steam ko ho siya. Sa konting tubig lang po. So, high heat po yan. Ngayon po, habang iniintay po natin yan medyo lumambot, gagawa po tayo ng ating miso sauce para sa ating ginisang talong. So, ayan na po. Meron tayo po ditong miso paste, cooking sake, mirin, sweet cooking sake, at sugar po. Tunawin lang po natin yung ating sugar dito.
Tunaw na po siya. Balikan na po natin yung ating talong. Yan. Medyo malambot na po siya. Nawala na po yung ating nilagay na tubig kanina. Malambot na po. Ngayon po, pag ganyan ang ginawa ninyo, hindi na ho siya sisip-sip masyado ng oil. Kaya yan po. Malambot na siya. Haluin lang. Ngayon po, dahil sa wala na yung ating tubig kanina, mas mabilis niya pong sipsipin yung yung ma-absorb yung miso sauce natin kung i-steam po natin siya ng ganyan. Kung meron kayong oven range, lagay nyo lang to sa bowl, tapos 600 watt, 3 minutes and 40 seconds, pwede nyo pong gawin yun. Pero kung walang oven range, pwede din po sa kawali. Ngayon po, maglalagay na po tayo ng mantika. Ngayon lang po tayo maglalagay ng mantika. Kahit ano pong mantika meron kayo dyan, pwede po. 1 tablespoon lang po yung nilagay ko. Haluin lang po. Yan. Lagay na po natin yung bell pepper natin. Hindi po tayo masyadong ng mantika dito, kaya maganda po sa katawan natin to. Masyadong mantika. Medium heat lang po tayo dyan, ha? Ngayon, itong bell pepper natin, kung gusto nyo overcook, pwede din po. Ngayon, kung half cook lang gusto nyo, okay din po. Nasa sa inyo po kung anong kung gusto niyo. Ngayon po, lagay na natin yung ating, low heat nyo lang po, yung ating miso sauce. Yan. Haluin. Medium heat nyo po uli para mawala yung niya, yung konting sauce niya ang konti. Medyo mabawasan ng konti yung ating sauce at makuha ng ating mga gulay yung lasa ng ating miso sauce. Lakasan po natin para medyo tumatalsik-talsik lang po. Ingat lang po tayo.
Ayan, nakikita nyo na po. Wala na po masyado yung ating sauce. Ayan na po siya. Ganyan na po. Turn off nyo na po yung heat at ilagay na po natin siya sa ating mangkok. So, ito na po. Luto na po yung ating miso sauté na eggplant. Yan na po siya. Ganyan lang po kakonti yung kanyang sauce. Lagay na po natin sa plate natin. Ayan po. Nasa inyo po kung gusto nyo lagyan ng sesame seed. Ako po nilalagyan ko ng sesame seed. Garnish lang po natin yan dyan. Sa ibabaw. Gaano karami, bahala po kayo sa gusto niyo. Ako ganyan lang po kadami. Gawa na po yung ating nasubi no miso itame. Ito po yung eggplant na miso sauté. Sana po nagustuhan ninyo ating recipe ngayon. Kung nagustuhan niyo po, paki-like, paki-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. At sana marami pa akong may tulong sa inyong recipe. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu.